So mga kabidyan, dito po tayo sa Baluarte de San Andres mga kabidj. So ang istorya po nito, ere po mga hindi na po natin nabutan mga kabidj istorya na lang po ito. Ere po yung panahon po ito nung Kastila mga kabidj. So ito po bali pinakakuta po ito ng ng mga Kastila. So ano po ito mga kabidj, at nasa mataas po ito. Makita po ninyo mga kabidj, nasa mataas talaga ginagawa nila talaga itong pinakakuta nila. Makita na po ninyo mga butas ganito. Yan po ang mga nila, mga lantaka po nila nung araw. Ang tawag po sa kanila lantaka. Diyan po nakapwesto yun mga kabidj. And then ito, maluwag po ito mga kabidj, mataas. Tapos makakapal, tinanin nyo po. Ayan po mga parang mga kuta nila po mga kabidj. Marami po hanggang doon po sa dulo yun. So ayan, makapal po ito. Hindi basta-basta ito po tatagusan ng kahit ano kumbalan lang dyan. So tapos dyan na po sa gilid na yan, daanan po yung mga kabidj papunta po doon. Doon po tayo dadaan. Punta po tayo doon sa daanan ng mga kabidj. So ang luwag. Pali nakapalibit po itong mga kabidj dito sa sorry po. Kung makita po ninyo ito, dinadaanan po natin. Ayan, nasa taas po tayo mga kabidj. Tingnan niyo po ang kapal nito, no? Ang kapal po ng hollow blocks nila, ng simento nila. So dito po sila dumadaan. At hindi na po sila dumadaan po dyan sa baba mga kabidj. So ito po ang lugar na ito. Ito po ang tinatawag na Port Santiago. So ito Port Santiago po ito. Ayan, tinanin nyo po mga kabidj. Diyan po tayo kanina. Tinan po ninyo ang kapal niya, no? Talagang puro pa po yan talaga. Gawa po ito. Gawa pa po ito ng Kastila mga kabidj. So ang gitna po nito mga kabidj, Port Santiago. And then pagka pupunta po sila dito, na lang po sila sa taas. Umiikot, may daanan po ito. Napagitna po ito sa Port Santiago po mga kabidj. Ganon po ang katalinuhan ng mga Kastila nung araw mga kabidj. So ngayon, ito. At ginagawa na po ito ng tourist spot. Tapos po ang paligid po ito mga kabidj, yung mga building na tulad nito po, nasa tabi po natin ito, Manila Bulletin. And then yan po eskwelahan po yung Mapua mga kabidj. So marami na rin po establishment dito sa loob mga kabidj. At pag dire-diretsuhin po natin ito, ang dulo po nito, bandang dulo po yan, pero tagos po yan hanggang dito po ulit sa pinagdadaanan natin. So bandang dulo po yung mga kabidj. Andyan na po yung pinagkulungan po kay Dr. Jose Rizal. Andyan na po siya kinulong. At bago po siya na tinatulan pinaril, so dito na po siya mga kabidj. Sa Port Santiago po itong mga kabidj. Kaya't Luneta rito malapit lang. Ayan lang, lakad-lakarin mo lang. Baka siguro wala pa siguro 1 kilometers doon mula rito. Lagay na natin mga 1 kilometers siguro mga kabidj mula rito hanggang doon sa Luneta sa firing squad kay Dr. Jose Rizal. So tingnan po ninyo ang pino po ng pagkagawa nila. Ilan daang taon na po itong mga kabidj. Andito pa rin siya, nakatayo pa rin, no? Tibay pa rin. Mas una pa po magiba yung mga flood control natin dito kaysa mga kabidj. Ang kakapal, iba talaga ang gawa nila nung araw. So banda dyan lang po kunti mga kabidj. Ayan po, makita na po natin yung mga isa pa
yung parang pinakakuta nila, kasi kanina doon tayo pinag-umpisan po natin sa parang pinakakuta po nila, kaso lang andun po mga kabidyo kanina nawawala na po yung mga ano, yung mga lantaka, pero dito andito pa rin po yung mga lantaka, kompleto pa rin po sa mga kabidyo. So i-react din, halin po kayo mga kabidyo. So ayan, kung makita po ninyo yung lantaka nakaungas yan, yan po lantaka po yan. So nakita po ninyo kung gaano po kakapal na yan, kaya hindi po tatagusin yan ng ano, ng bala. So dito na po tayo mga ka-BJ. Ere po, tingnan ninyo, may hagdanan. So hindi natin alam po kung ano pong purpose ito nung araw, hindi natin alam. So tingnan ninyo po mga ka-BJ, ere po yung mga lantaka nila yan. Boom. So malayuan po yung mga ka-BJ, siguro malayo pa yung mga kalaban, ipapaputukan na yan. So yan po mga lantaka nila, and then ere po yung pinaka guard house nila. Ayan na sa dulo. Lahat po yung mga ganito may mga guard house po siya mga ka-BJ. So ito lantaka, ayan o, tingnan niyo yan. Para papunta doon yan, sa malayo pa yon. So ere po, ang dami-dami pong mga lantaka din ng mga ka-BJ. Yan, nakita po ninyo yan, puros lantaka na po yung mga ka-BJ. So kung makita po ninyo yung kapal na ito, and then ito, isa pa po ito yung parang ganun din, yung parang paksor nila ito siguro mga ka-BJ. Ayan o. So mataas po ito kasi taas po ito ng second floor mga ka-BJ. Marami lantaka dito, bawat butas may lantaka po siya mga ka-BJ. So subukan po natin. Susunod po tayo dito mga ka-BJ sa lantaka na ito. So ito na po sinasabi ko mga ka-BJ, ang kapal. Ayan. Biro din yung ang kapal oh. So papunta pa ito group ng mga ka-BJ. So dito po tayo sa taas. Biro ninyo naman mga ka-BJ. Talagang pinaghandaan talaga ito ng mga ano pinaghandaan talaga ito ng mga Kastila. Ayan o, tingnan niyo bawat butas may lantaka yan po. Ito po ang daanan po ng ano nila. Nambala nila mga ka-BJ, papunta po yan sa mismo sa Manila. Ayan po. City Hall ng Manila yung mga ka-BJ. So lahat po yung mga basuka, lahat po yung mga lantaka nila po mga ka-BJ o basuka man lang yan. So nakaharap po dito lahat sa City Hall ng Maynila. Kaya pala durog na durog po itong Maynila nung araw nung gera. Dahil sa kanila pala nakaharap lahat yung mga malalaking paputok sa mga ng mga Kastila. So marami ito, maraming sundalo dito, talagang pwede nila i-stock dito mga ka-BJ pag abot ng giyera dahil sa luwag nito ito pa po, ere pa po yung isang guard house nila yan taga-silip. Taga-silip ito, tingnan niyo pati yung atip niyo. Ano nila, yung sombrero ng Kastila mga ka-BJ. So andito naman po tayo sa isang guard house at yan. Meron naman po yung lantaka. Pagitan lang ng ilan hakbang lang po mga ka-BJ. May mga lantaka. So ito naman po yung guard house nila naman po itong mga ka-BJ dito sa bandang dulo. So tunay po itong mga ka-BJ makikita po ninyo yung talaga yung ano ayan. Talaga yung dulo po, yung butas ng ng lantaka. Talaga mahilig sila gumagawa ng ganito mga ka-BJ Ang hilig talaga na puros may ilalim sila
Nasisira na talaga, napuputol, no? Nawawala na po siya sa ano. Pero makapal talaga ito. Ere pala yung butasan niya, dito pala pinapasok yung ano, di ba? Yung gawa-gawa ng lantakan natin ngayon, ano, yung, ayan, no? Butas niya para sumabog siya. Yung ito rin, no? Ayan din, may butas din siya, ayan, no? So, dyan po sinusuot yung parang kung ano man lang dyan para sasabog siya. So, mga ka-BJ, dito pa po yung isang tagusan. So, hindi na po tayo makaraan dyan dahil sarado na po siya mga ka-BJ. So, kaya hanggang dito na lang po ang ano natin. Maluwag po ito, mahaba po ikutan dito mga ka-BJ. Kaya pala yung mga to, nandito rin po nakatambak lahat mga ka-BJ. Dahil isa na lang pala ang labasan. Ang luwag nitong ano nito, yung parang paksaw nila po mga ka-BJ. So mga ka-BJ, sa ulitin po, andito po tayo sa Port Santiago. Itong Port Santiago na po itong mga ka-BJ, ito po ang pinaka main ng mga Kastila po nung araw. So andito po yung headquarters nila doon po sa loob, doon po na marami po yung mga ano dyan, marami po yung mga nakulong po dyan. Tulad unang-una po, kilala po natin lahat, yung pinakabayani po natin, yung hero po natin si Dr. Jose Rizal, dyan po kinulong yun. And then nung panahon naman po nung hapon, nakuha po ito ng hapon mga ka-BJ. So naging kuta din po nila dyan nung panahon po ng hapon mga ka-BJ. Ginamit din po ito ng kuta ng hapon. So ngayon naagaw din po ito ng Amerikano. Kaya't matindi talaga yung Battle of Manila po mga ka-BJ nung World War II. Dito rin po, matindi rin po dito. Kaya warak na warak po, kaya wasak na wasak po itong Manila mga ka-BJ. Dahil saan dito po yung mga kuta ng mga ano, ng mga kalaban natin po mga ka-BJ. So mga ka-BJ, thank you so much po sa inyo lahat. Ito po ang inyong abang lingkod, ka-BJ Penchasid. God bless. So thank you so much po mga ka-BJ. Mabuhay po tayo lahat mga Pilipino.